Tinanong ka siguro ng ganyan, no? Yung tipong ngingiti ka pagka mas malakas ka kay ganito. Feeling ko hindi na tayo ngingiti eh. Pero yan, lalakas kasi ng mga players natin dito sa MPL Philippines. Kaya naman papasok na tayo sa game number 2. Lamang na nga ang side ng Onyx Philippines. Napaka-dominating ng kanilang game 1. Ano kaya ang adjustments na ilalabas ng Omega dito? They have to prioritize na umikot din doon sa gold lane nila. Kasi kailangan ng tulong yung isang Harit over the 1-1. Yung ginagawa nga ni Kelra, alam niya rin na lamang siya dahil may inspire siya. So, hindi niya pinapahinga doon sa top lane. Meanwhile, for Onyx Philippines naman on the mid lane, kailangan nilang kailangan nila maging aggressive enough kasi yung 1-2 punch nila with the Grok Farsa, sobrang laking factor nun. Oo, mahirap kalaban yan kung iisipin. Pero dito may labanan ang naganap sa may bandang gitna. And si Super Friends ang nabigyan. Unang dugo ay dumanak sa kamay ng Omega. Uy, Netsuki medyo delikado ang ginagawa niya dito. Kelra, papanatan pa ba niya? Pero mukhang makakaalis naman. Pero mapiprisan na Presi. Uy, pumapalag. Makatis yung synchropration. Pero kailangan mag-out. Pipigilan na muna ni Netsuki yung kanyang pag-recall. Dahil nga dumating na yung mga minions, mahirap yan pre pag may na-miss kang kahit isa. Oo, diba? Ang hirap kasi pag napiprisan ka sa gold lane eh. Sobrang good punish pa nung ginawa ng Omega doon against dito kay Super Friends. Pero Kirk, una talaga ni Kirk, men. Kaya ba? Pasok si Super Yoshi. James ngayon focus lamang sa pag-clear ng kanyang wave. Nakalahati ang buhay. And si Netsuki ngayon pre, pinipilit pa rin at hindi makahinga dito sa nagiging tagpo na ito. alam kasi niya na na medyo lugi yung matchup na to, and alam din ni Kelra na lamang siya every single time na ganun yung gagawin niya. And for the side of a Smart Omega, they have to address that. After this objective, kailangan na agad nilang bigyan ng solusyon o tulungan itong si Netsuki dun sa gold lane. Okay, ngayon Pagong ay hawak-hawak na magamit ng kubunan. Super Yoshi tatalon, hindi pa naman siya level 4 dito. Pasok din si James. Ipupuk niya dun si King Kong. Pwede nurse siya ginabitawan. Nakasanib na with the grab. Kalahati yung buhay ni King Kong. Ang sakit. Naku po, nasakasalo niya. Nagamit din. Oh, wow. Yung precision shot. Pero Haji with that kill. Ngayon naman si Kirk ang magiging target dito ng Smart Omega. Haji mamamaalam. Wow. Nakutusan dito ni Super Prince. Ngayon nahabol. Ryzen with the turtle. Kailangan ba umatras? Pero saan nabitawan na rin? Wow. Tsunami Slam! Kirk dito ay naibalibag. Ryzen yung umatras. Doon yung puncture. Nakakuha na naman ng kill dito ang kubunan ng Smart Omega. At para bang nalugi ang Onyx PH nun. Oo, ang ganda ng mga heal na nanggagaling kay Super Yoshi. Lamang pa lang side ng Omega sa extended team fight. Dahil sa kakulangan ng damage ng Smart Omega, hindi nila mapabilis yung pagpatay sa mga members ng Onyx Philippines. Pero ang naging compensation nila ay magdagdag ng ways para maging extended yung bawat team fight. And because of the heal na nanggagaling kay Super Yoshi sa kanyang passive, tumatagal yung laban, yung burst na kinukulang pa ang Omega, nagiging sapat bigla. Dahil tuloy-tuloy yung damage output, tuloy-tuloy ang paglaban ng Smart Omega against Onyx Philippines. Tsaka grabe din si James, no? Yung self-sustain na nilalabas ng isang glue. Nagmistulan na hindi lugi sa mga certain picks aside ng Omega dito. At sila na nga ang may hawak ng napakaliit, honestly, non-existent na gold lead. 1v1 na naman dito sa gold lane. Makakalipad pero hindi pipiliin ni Kelron lumipad kasi nakita niya si Super Yoshi at baka abangan lamang siya. Burusong ngayon ay sisilip din. At alam ni Super Yoshi na meron ng reinforcement na manggagaling sa Onyx. Ngayon, Ryzen ay mamataan din ang dalawang miyembro ng Onyx at atras muna sila. Oo, kalma muna para sa parehas na kubunan. Lumaki na ng 500 gold lead ang side na meron ng Omega dito. 30 segundos na lang bago lumabas ang ating pangalawang Pagong. In terms of our second turtle fight, Joshi, sino ba ang nakakalamang dito? Kung sino mauna doon sa pwesto, definitely sila yung lalamang doon sa turtle fight. And if you are a Smart Omega, gusto mo na ikaw yun. Kailangan mauna nung Kaleya para hindi na kailangan pang mag-extend o gumamit na ng kanilang flickers just to reach the targets. And not just that, objective guarantee-wise, you still give it to a Lancelot over that Fred Rin. Kasi yung Thornrose Retry, isa sa mga pinakamataas na damage combos talaga with Retribution para ma-secure yung objective. At saktong-sakto, no, may libron na dito si Kirk. Mukhang mas makakapalag in an extended team fight ang side ng Onyx Philippines. At sinisimulan na ka! Grabe naman yung combo, no? Predator Strike din. Wala kay Super Friends. Napatay kagad itong si Ryzen. Ngayon, napa-split-split na rin. Actually, spread. Itong si James. Ngayon, Super Yoshi magiging dark. Yung sino nagamit. Kirk, sasalubungin lamang si Super Yoshi. Atras muna dito at ibibigay na muna ng Smart Omega yung Pagong.
habang ito na yung River. Wow. Pwede nilang gamitin. At sa Kalin, itong si Netsky, Falling Storm rin na gamit ni Kirk. Wala siyang tinamaan pero hindi decidido Prince! ata ang Onyx PH. Masyado ata malalim. Purify na gamit din ni Super Friends. Wala namang mamamatay na kasunod dito sa Omega. Ibang klase yung pag-engage mula doon sa Grok. Yun yung pinapractice sa costume eh. Yung flicker. Yung wall flicker ba, heavy swing. Yung pagpasok pag flicker mo magugulat tapos may kasunod agad na tech charge. And sinabi natin na kanina kung sino yung mauuna, sila mismo yung makakuha ng kalamangan and that's what Onyx did. Nauna sila dun sa setup. Alam din kasi nila na kapag nauna yung Kalea plus yung combo ni Haji, baka isa o baka mamatayan sila ng isang member. There goes the Tsunami Slam. Hindi pala. Uy, Okay, wow! nakalipad naka-crossbow tank. Bumangga na rin si Brusco. Kulang ata ng damage dito ang Onyx PH. Critical ang buhay ni Super Yoshi. Kailangan niya mag-recall. Kailangan niya umuwi. Pero si King Kong, nasa lubong itong si James. Stott ay nabitawan din. Nagamit yung spread pero hindi na muna tutuloy itong si James. Grabe na iwasan ni Killra yung Tidal Strike gamit yung Living Purify niya. Tapos naiwasan niya yung yun niyang overturn gamit yung crossbow tang. Simpleng micro lang pero rock. Ibang klase, no? Kung tumama pa nga yun at kung hindi na-purify o nandito sa flowers ni Kelra, itutuloy ni Super Yoshi ng ultimate yon. But because of nakatakas na, nakapag-establish na ng isang magandang range yung isang 1-1, hindi na natuloy yung ultimate ni Super Yoshi. In fact, sila pa yung medyo nahirapan dahil doon sa ultimate ng 1-1. But this matchup, this Esmeralda against the Glue, nakikita natin for Smart Omega na ginagamit na ni James yung glue kasi kailangan niyang sumama. Kailangan niya nang mag-provide ng disturbance doon sa ginagawang formation ng Onyx Philippines and Kirk must do it as well. Kailangan niya rin hanapin itong si Haji para mailang doon sa combo. Kasi kung hindi naman niya maabot yung Farsa, it would be good for Onyx. Mas makokontrol nila ngayon yung tagpo ng laban. Oo, at sinisimula na nga dito ng Onyx Philippines ang pagong pero mahahanap ni James si King Kong. Sasanib na naman ata. Ayan na, nadala na naman. Iwas muna si King Kong. Masyado atang malayo. Naku, hindi ata nagkakasundo ang Smart Omega dito. Sino magiging target nila? Brusco ba? O itong si James? Si King Kong. Si James sa pa-flicker na. Pasok din Super Yoshi. Nandun yung tech charge. Natamaan yung dalawa. Ngayon naman ay si Kelra. Nagkakapa ng pagkakataon. Kaya na siya lilipad pero hindi pa naman fully na nailalapag yung kanyang stock. At taraso muna dito ang Omega. At makukuha na naman yung posisyon ng Onyx para dun sa pagong. At libre pagong ang makukuha ng Onyx Philippines dito sapagkat lamang na talaga sila sa pangmatagalan na team fight. Kanina lamang ang Omega in an extended team fight. Ano ang naging rason? Bakit napaliktad yun ngayon? And for Onyx Philippines, mainly the reason is sumama na itong si Kelra. And we're talking about doon kanina bago pa magsimula yung laban na mataas yung damage na kayang i-deal ng isang 1-1 and darating sa punto na nakay Kelra na yung bola. No? Sumama sa laban na yun, sinubukan pa nga niyang microhen actually even itong si Ryzen na kung hindi lang nakapag-turn roast doon o hindi nakapag-second skill, matatamaan niya yung vital point doon sa likod and possible na na maultihan pa ni Kelra itong Lancelot at maipasa pa sa ibang members. Yun yung threat ngayon ng Smart Omega. If lumipad itong si Kelra, mauubos sila ng bigla. Medyo ibang klase talaga yung hari ng trade. Nag-cut din siya dun sa may top lane kasi alam niya na malulugi sila kapag nauna. Next charge na bitawan na Purify as well from Netsky. Pero malaya si Kelra na magbasag ng Torres sa itaas. Nagamit yung spread mula kay James. Sasampa ba siya dito? Super Yoshi may ipit. Pero kailangan niya mag-tidal strike pa atras. Ngayon naman Torres sa itaas ang minamatahan dito ng Onyx PH. Habang si King Kong ay sumisilip din, Ryzen. Ito na naman yung hari ng trade pre. Gumagawa na naman ng mga galawan niya. Napakaganda, naghahanap siya talaga ng mga pwede niyang kunin dahil din naman sa kakayahan ng hero na gamit niya. This is Lancelot. Well, compared to a Fanny, mas mabilis pa rin talaga yung Fanny kasi nakakakable yan. Pero may conceal blade down top. Okay, nailapag yung Zaman Force. Naku po, hindi magagamit ni Netsky. Yung ultimate na ilapag at nailagay niya. King Kong nakipag-agawan pa dun sa Purple at nagtagumpay ang The Beast sa pag-agaw noon sa kamay ni Ryzen. Ngayon, Super Friends, wings by wings. Inaabangan niya ata si Ryzen. Pero clear wave labang ang magiging call dito ng Onyx. Talagang bumipinin na ng espasyo at oras dito si Ryzen o Onyx Philippines. Lamang na sila ng 3K. Ang good news dito para sa Omega, hindi ito kasing lala nung nangyari ng Game 1 na bawat minuto ay nakakadagdag ng 1,000 ang Onyx Philippines. This is a more tame version, no? Katulad na lang ng pinag-usapan natin kanina na tuwing nakakakuha nga ng tank jungle si King Kong ay medyo nagbabago ang itsura ng kanilang laruan.
na para bang mas i-expect sana natin na mas agresibo dahil makunat nga siya. Yeah. Pero ngayon kasi, for Onyx Philippines, they're playing that hyper carry mode for Kelra. Kailangan hindi siya mamatay, kailangan siya protektahan, and for this specific objective, there is still a chance of Ryzen stealing this. So kailangan mag-ingat ng Onyx Philippines. Okay, Kelra ha. Hinahabol itong si Ryzen. Pinipili talaga nila. Ayan ay tech charge! Tinamaan niya dalawa. Ngayon na dodge naman dito ni Ryzen pero hindi na maiiwasan ang pagkakamatay niya. Super Freaks ay namaalat din sa kamay dito ni Netsky. Ngayon si Kelra ay mamamaalat din sa kamay ni Netsky. Pagong, Lord rather, nakuha na ni King Kong. Pero si James hahabol pa. Kirk ngayon sinasayawan na si Netsky. Inuubos ang mga shields. Ubos ang mga shields pero ang kakayanin at mabibigyan ng pagkakataon ng Smart Omega na kunin at hulihin itong si Kirk. King Kong ngayon ay tumatayo lamang. Inatay niya yung taunt. Hindi lumapit si Haji at si Netsky. Pero Pokes ay mabibitawan pa rin nila. Medyo matagal yung naging teamfight na yun at wala pa rin nagkakamatayan bukod kay Ryzen at kay Kelra. 1-for-2 trade ang naganap doon pero mukhang magagamit pa rin ng Onyx Philippines ang Lord na kanilang nakuha. At nandyan lang si Brusco sa may bandang likod. Kanina pa nakakahanap ng magandang set si Brusco. In fact, yung mga angulo na kanya nakikita ay mahirap mag-react if you are Omega. At mukhang babantayan pa nila yung Lord doon sa may bandang itaas. Tsaka ang ginawa lang din nila ay straightforward na sagot na para hindi sila maagawan dahil nga yung threat pa din nung Lancelot ay nandun, inuna agad nila. Nag-turn agad sila para kunin yung buhay ni Ryzen. Tapos bigla na lang kumuha ng objective. Now, Onyx Philippines is on their base siege. Ayun na, feathered Earth Strike mula kay Super Prince. Ngayon na pa-spread kagad si James. Lord ay nakuha pero yun yung overturn na bitawan ni Haji. Kaya alam ko na magiging follow-up ang Smart Omega. Pasok si Ryzen. Maganda pagdepensa mula dito sa barangay. Ngayon Onyx PH. Target ata itong gitna. Medyo bitin ata sila sa mga minions dito. Pero ang mahalaga para sa Onyx PH, kumakatok na sila paunti-unti sa base ng barangay. Oo, 20 seconds na lang bago lumabas ang flicker dito ni Brusco. Pwede niyang biglain ito with a sudden tech charge. Pero mukhang hindi pa niya ibabato ito. Sadyang naghahanap lamang ng perpektong angulo. Sa ngayon, Onyx Philippines mula sa 3,000 ay aangat to a 4.4K. Unti-unti na nga nilang chino-choke ulit ang Omega sa loob ng kanilang base. They're just also playing it safe dahil alam nila na dahil sa lineup na meron ng Smart Omega, mabilis silang makakapag-punish kung sino man yung mag-overstay o mag-overcommit on their side. And posibleng si Kurt yung maging target dahil siya yung may mga kakayahan na gawin yan. Pero napakakunat, pumalag pa! Lumalaban sa lima. Look at the recall. Oh my goodness. Conceal from Brusco. Nakikipagsayawan na lang dito si Kirk. Wala mahanap na sagot ng Smart Omega. Ngayon ay sisilipin naman nila itong itaas. Agaw muna ng resources. Di ba kalabas ang barangay dito? May flicker din si Kirk, si Brusco rather. Kaya naman ay napakahirap para sa Omega na umabante nang wala sa pwesto dahil pwede silang biglain ng side ng Onyx Philippines. But I feel like if you are Onyx, no, mas safe ata na mag-call na lang para sa Lord. Yun na yung pinakamagandang gagawin dapat nila kasi again, we're talking about the ability of Smart Omega to punish kung sino man yung mahuhuli from Onyx Philippines. Because of Super Yoshi's ultimate o yung Tsunami Slam, mahirap lumalim. And even if you are Kirk with the Purify and Super Prince with the Purify, if timed perfectly, maaaring bumalik na dun yung laban. Kasi if you would remove a single member from the side of Onyx Philippines, malaki yung mawawala. Kung mawawala si Kirk, walang mag-zone. Si King Kong, walang mag-retry. Super Prince, wala yung artillery damage. Kelra, wala yung most of the damage. And pag si Brusco, wala yung setup. So, every single piece is important if you're Onyx Philippines. Oo, ngayon, importante din na silipin ni James kung ilan na lang ba ang buhay ng Lord. May soft reason sila na gagawin. Kasi nga naman ay nag-cut na rin ng minion dun sa may bandang itaas. Ito si Kirk. Ay, nakupoy din nila mahal! Nung title strike, ito si Kelra. Falling Star mo naman, malaki Kirk. Sinalubog yung dalawa. May ice cream one dyan ha. Medyo mabagal ang galawan. Hindi niya overturn. Nagamit din ni Haji. Kalahati ang buhay ni Netsky at ni Haji. Lord, ay hawakan muli ng Onyx Philippines. At ang buong kupunan ng Smart Omega ay isusuko na ito. Naubos na ang bala bago man ito mabaril. At dahil dyan, Lord secured para sa side ng Onyx Philippines. This is their second Lord of the game. Nakuha rin nila ang dalawang pagong kanina at ngayon may hawak na silang 6,000 kalamangan. Paano nga pa dedepensa ang Omega dito? If you're Omega, you have to use your resources wisely. Not like what they did during that pre-Lord. Dahil kahit pa tumama yung talon na yon mula kay Super Yoshi, hindi naman guaranteed na mabubuhat niya dahil may second skill pa din naman si Kelra. So technically, Kelra is not
the target if you are Smart Omega. You have to find another one, and in this case, that could be King Kong or even Kirk or even Super Fits. But the moment they use the resources just to take down one, mauubusan sila dahil marami pang present dito for Onyx Philippines. In fact, may immortality na nga itong si Brusco. Kaya niyang ialay yung katawan niya ngayon papasok sa base ng Smart Omega. Hindi yata nila mapipigilan yung Lord sa taas, no? Isang inhibitor turret na ang babagsak para sa side ng Omega. Rectang mid lane na para sa Onyx Philippines. Pero makiklear pa ito ng Omega ng Bagya. May paparating na 3 minion wave for the side of Onyx Philippines at may flicker pa rin si Brusco. Hindi pwedeng magdikit-dikit ang side ng Omega. Kaya na, pumasok na rin si James ha. Available naman yung kanyang Winter Crown. So pwede siya maibagsabayan. Napag-Summer Force para kay Netsky. Ang baba na ng boy din ni Kela. Pero inilalayo lang niya doon sa mga kabarangay. Itong si James. Nakipagsabayan na. Normala na lang. May Winter Crown para naman din siya. Pero hindi na niya muna gagamitin. Kasi alam niya na masasayang din lamang at walang magiging backup ang Omega. Again, Kelra is not the right target. Maraming ways ang isang 1-1 para makatakas. And in fact, napalalim pa nga doon. Look at the Vinegar Strike. The damage is Tech Charge! Ayan na yung combo mula doon sa Tech Charge para dito kay Brusco. Atras muna sila. Baba ng boy ni Brusco. Pero si Kinko tumama yung taunt. Si Super Yoshi yung maatras din. Hinabol si Netsky. Pero nandun na sa may vicinity and range yung ng Torre. Ngayon naman ay nagamit yung Tsunami Slam. Kinko boy pa rin. Flicker from Super Yoshi. May mga minions pa sila kasama dito. Actually mga catapult din yan. Kaya bang habulin ni Ryzen. Hindi na nga muna. Masakit yung damage. Mula dito kay Kirk. Atas muna Super Family. 5v5 pa rin naman ang magiging aksyon at tagpo. Pero masayang-masaya na ang Super Fam dahil upos lahat ng mga tore dito ng Omega. And still, very good for Omega, no? Lamang ang Onyx Philippines kanina pa. At least makakahinga pa sila ng bahagya. A 17-minute game. May chance pa ata ang Omega dito na mas secure yung equilibrium na hinahanap nila sa pagsilip natin mamaya sa ating Infinix in-game equipment. Yes, there is. And ang magiging anchor nun would be this Kagura mula kay Haji. Papunta na siya sa kanyang Holy Crystal, just a magic wand and the recipe. Buo na yung kanyang isa sa mga pinaka-vital na items na kakailanganin para mang-burst down ng mga members from Onyx Philippines. And siya ang pinaka-aasahan ng barangay ng Smart Omega. For this Lord, they better not contest for it. And if they will be wiped out, tapos tong laban na to for Onyx Philippines. Ryzen can still go for the effort of stealing this Lord, pero kailangan planado, may vision, at mababakapan sa mga members ng Smart Omega. At mukhang sinisimulan na nila Step 1, Vision. Nariyan na si James. Ang Step 2 ay maagaw ito ni Ryzen. Pero lamang sa 2 wave. Hindi, 3 wave. Ang Onyx Philippines, hindi nila kailangan mag-all-in sa Lord na ito. Pwede nilang patagalin ang sayaw at sadyang manulugi ang Omega kapag nagpatuloy ang sayaw na ito. Yun na nga nagiging mahirap dito yung 2 wave na dun sa may bandang ibaba ang sasarguhin at sasaluhin ng Omega. Wala pa rin naman nagre-react para sa bagong barangay. Ngayon naman, ang Onyx PH ay magtuturn at titingin na muna dun sa Lord. Hinahawakan ni Kirk at si Kelra ay nag-aabang din lamang dun sa Pixel. Nakamula sa Lord. Ryzen dito ay hinahabol ni Kirk. Pero si Brusco ay nakamata pa rin sa kanila. May wave pa sa baba. Hindi pa naman kailangan dumepensa pero masyado ng delikado kung hindi mo sasagutin ang problemang kumakatok na nasa pinto. Ang kalahati na, i-reset na naman ng Onyx Philippines ang Lord na ito. Alam nilang lamang sila pero nakita na nila yung Garen. Oh no, si James ata pwede maging target. Ayun yung tectonic charge at si James nagamit yung kanyang Winter Crown. Pero abangan lang siya dito ng mga miyembro ng Onyx PH. Flicker na force na rin. Pero nakalipan din. Sapat pala yung damage! Oh my goodness, kahit naka-spread. Falling Zombie na bitawan ni Kirk. Pero dahil nga doon sa kanyang Ice Queen 1, medyo mabagal ang galawan. Dito ng Smart Omega, 4v5 ang magiging tagpo. At 33 seconds pa para kay James. Mukha na mga abot siya pero wala nang aabot mula sa Smart Omega para i-contest pa itong Lord na to. Abot nga siya doon sa paglalabas ng Lord. But then again, we're again saying na mahirap kalabanin ang Onyx Philippines kapag basic na yung usapin. Kasi marami silang problemang kakarapin. Number 1 dyan, yung enhanced minions. Number 2, yung Lord. Number 3, yung gap na meron sila with that far sub. But look at Kirk! -1 daw ata pero nakatakas. Kaya lang not for long. Kaya ang problema nga lang doon, 5 actually 4 na ultimate siya nagamit dito ng Smart Omega. James ay present na rin. Si King ang sasalubong. Si Super Yoshi ata ang hahabulin. Lord ay hawak-hawak din na. Nagamit na rin kagad yung grab-grab. Si Kelra ang naging sinampahan doon. Pero sasalubungin muna nila itong Lord. Kaya ba? Sakit na ng mga minions pre. Nararamdaman dito ni Ryzen. Habang doon sa may badalikuran, dinidelay lamang ni James ang mga mangyayari at ang mga magiging tagpo. Hindi nalilipad si Kelra
dahil nga apat na miyembro pa ng Omega ang buhay. Alay katawan na naman para kay James, pero katulad lang ng kanina ay binigyan niya ng espasyo ang barangay na huminga in a 4v4 match. Endable pa rin ba ang call ng Onyx Philippines dito? Brusco has the flicker. Pwede ulit siya mambigla. Kung sila, Super Yoshi sa may badalikod, sino ang kanyang tatalunan? Hindi na muna siya magdedesisyon. Sabi niya, sige, si Kiko na lang. Tectonic Charge, hindi tumama. Ngayon, nilapag din Fred Defensor mula dito kay Super Friends. Nakalipad! Pero tatakas muna ito si Ryzen. Yung mga minions ay nandun. Present pa rin si Kera. Pwede sila mag-base lang dito. Ang sakit ng damage mula sa pokes from Super Friends. Pero hindi pa tapos ang arangkada ng Onyx Philippines. Andito na't buhay muli itong si Kirk. Fred Defensor yung nabitawan. Ryzen tatawid. Gusto sana niyang puntahan ito Super Friends pero hindi sasapat yung kanyang mga dash. What? Clear wave lamang ang magiging call. Wow. Mahihirapan na ang Omega pero aatras muna ang Onyx. Wow, this is the second time na makakadepensa ang Barangay Omega against Onyx Philippines at mukhang mapupunta na nga tayo sa punto na hindi na nagmamatter masyado yung gold lead natin. 3.1 is just numbers. Nagiging lock item na parehas yung lahat ng mga players natin. Well, in fact, Haji has his own Holy Crystal plus the Winter Crown. And isa na lang din ang item na kailangan ng isang Kalea na magmumula kay Super Yoshi and also for James. If ever mabuo nila yan, lalo na yung mga Winter Crowns nila, sobrang vital niyan, lalo na when you're up against a 1-1. Kaya mong saluhin na lang ng mag-isa yung crossbow of Tang Ever, ikaw man yung matatarget. So, may chance ngayon ang Smart Omega na pumalag. This time for the Lord, another steal na it may seem impossible, but still, pwede. Yun na, binitawan na lahat para dito kay James. Sumampa na lang siya with the grab. Si Killer na naman ang magiging target. Nagamit na rin yung needles and flowers. Dadalhin ata sa Torre. Goodbye. Naku po, dadalhin na. At nagamit din yung Winter Buy Crown. time. Dinidili lamang. Nagbabuy time lamang dito si James. Pero habang nangyayari pala yun, Polish Stormy nagamit na rin dito ni Kirk. Available na ang Holy Crystal para dito kay Super Prince. Habang yung Lord ay hawak-hawak pa rin ng mga miyembro ng Onyx. Masakit na ha. Mukhang naghahanap si Ryzen ng angulo. Makikita nila si Ken na pinamakalipad ulit. Si Super Prince yung magkakansa na Federer. Pero yung Naku, nagamit Lord! din yung Winter Crown dito ni Kirk. At sino magtatagumpay? King Kong pa rin ang The Beast. Pero this time, nakalipad itong si Kera. Si Ryzen ay mamamaalam din. Ubus ang Omega. Si Super Yoshi na lang ang natitira. Nakikipagpatentero na. Sino nga ba ang taya? Hindi natin alam. Pero ang kalam ng Onyx PH ay wala ng pag-asang Omega makahabol pa rito. At lilinisin nila ang larong ito. Onyx Philippines takes the win. 2-0 para sa Onyx Philippines.